Si Marcos Jr., mga kababayan ko, ay gumagamit daw po ng ipinagbabawal na gamot, mga Naglabas kababayan. Po ng ebidensya to na nakangiwi. Ngiwi itong si Marcos Jr. Mga kapatid. Ganito po ba itsura ng drug addict? Ganito po ba itsura ng drug addict? Ganito po ba itsura ng drug addict? Matinding revelasyon ito, mga kababayan ko Yung pagngiwi-ngiwi ni Pangulong Bongbong Marcos, inaakusahan na po siya na gumagamit daw po ng ipinagbabawal na gamot, mga kababayan ko. Ito po ba ay magiging basihan, mga kababayan? Tingnan nyo po, mga kapatid. Ako talagang hindi ko akalain na makikita ko si Pangulong Bongbong Marcos na ganito, mga kababayan ko, na nakangiwi, mga kababayan. Yan. Kasi sabi dito, mga kababayan ko, sabi ni Nikki Cositeng, mga kababayan ko ni dating Senadora Nikki Cositeng, ito daw po si Bongbong Marcos, ito si Marcos Jr., mga kababayan ko, ay gumagamit daw po ng ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. At mahilig daw po sa party. Naglabas po ng ebidensya to na nakangiwi. Ako, mga kababayan ko, napatunayan ko dito talagang ang nakangiwi. Si BBM, si Marcos Jr. Ito, mga kababayan ko. Ngiwi, itong si Marcos Jr. Mga kapatro, tingnan nyo. Ngiwing-ngiwi nga, di ba, mga kababayan ko, nakangiwi, Grabe, mga kababayan. Biruin nyo, mga kapatid. Sinasabihan nila na drug addict daw itong si Marcos Jr., mga kababayan. Ganito po ba itsura ng drug addict? Mga kababayan. Wala talaga. Kitang-kita nyo sa mukha ni Marcos Jr. Tingnan nyo naman yung mukha ni Marcos Jr. Mga kababayan ko. Wala pang tulog yan, mga kababayan. Wala pang tulog yan. 1 hour lang. Ganyang-ganyang itsura. Sinasabihan nila, gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. Ang tindi ng mga revelasyon nila ngayon. Sobra, mga kapatid. Oto, may papakita pa ako sa inyo, mga kababayan ko. Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Ito, matindi, mga kapatid. Ito pa, mga kababayan ko. Bakit? Tanungin ko nga, mas matindi to, mga kababayan ko. Ito nga, mga kababayan, lantaran na nakangiwi. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Ayan, lantaran po yan nakangiwi. Ito po talaga itsura ng positive na tao, mga kababayan ko. Yan po yung mga matitinong tao, mga kababayan. Ito po yung dapat na iniidolo ng bayan, mga kapatid. Yan po yung mga modernong ehemplo. Matinupong tao yan, mga kababayan. Napakatinong tao nito. Biruin nyo, mga kababayan. Ang tunay na basihan na po ngayon ng isang mabuting tao, yung pagngiwi na po, hindi na po yung pagngiti. Yan po dapat ang ating tinutulungan. Ilagay natin to sa Kongreso, mga kababayan ko. Yan po ang tunay na makatao. Di lang po PWD yan, mga kababayan. Inborn na po ang tawag dyan. Dahil po ang pagngiwi ngayon, mga kababayan, literal na mabuti po sa mata ng mga dilawan. Grabe, mga kababayan. Wala akong masabi sa inyo. Sobra kayong magmahal sa mga tao. Tingnan nyo naman kung umuwi yan, di ba? Konti na lamang, babaliktad na yung ulo ng tao na to. Yan po ang itsura ng taong pinaghalo ang kabutihan at ang kokonti ang kasamaan. Kapag ikaw po ay mabuting tao, mga kababayan ko, ang mukha mo daw po ay nakangiwi kagaya nito. Kaya pala, mga kababayan ko, panayang bana. Kasi bakit, mga kababayan ko, siya pala literal na nakangiwi. Ito pa, mga kababayan ko, may papakita pa ako sa inyo. Ito. Ito talaga, mga kapatid, magugulat kayo. So far, ako, I can't believe Kasi ang basihan na po ngayon dito, mga kababayan ko, ng isang mabuting tao, isang ehemplong Pilipino, mga kababayan, mga kapatid, ay yung mga ganito na po. Ito po yung mga dapat nating kinabibiliban, mga kababayan ko. Ito na po dapat yung ating kinabibiliban ngayon, mga kababayan. Kasi yung pagngiwi po ngayon, mga kababayan ko, sinasabi nila,
drug user daw, mga kababayan ko. Ito po, mga kababayan ko, ano pong tawag nyo dito? Nakangiwi din po ito, di ba? Mga kapatid, paano naman po yung mga nakaganito? Ayan po, mga kababayan ko. Ayan, literal. Nakangiwi po yan, inborn, di ba, mga kababayan ko? Yan po dapat yung mga taong kinabibiliban natin, mga kababayan ko. Wag kayo maniniwala kay Marcos Jr. Di naman nakangiwi yun. Ito nga, nakangiwi. Dapat yan yung mga taong kinabibiliban nyo. Mga kababayan. Ganun dapat, mga kapatid. Diba? Ito yung mga taong dapat natin kinabibiliban sa panahon na to, mga kababayan ko. Lahat ng nakangiwi. Ngiwi talaga. Mga kababayan ko. Diba? Mga kapatid. Pero, I'm just kidding. Nagbibiro lang ako, mga kababayan ko. Biro lang. Pero gusto ko ipakita sa inyo. Because, ako, inaral ko yung mga Marcos. Hindi Marcos yan. Hindi Marcos yan. Seryoso lang ako. Buhay pa ba yan? Tingnan nyo to, mga kababayan ko. Look at Senator Amy. Look at Senator Amy, mga kababayan. The way she speak. The way she smile to the many Filipino. Mga kababayan ko. Tingnan nyo, mga kababayan. Paano side niya? Here is the mic and here is sorry. Ganyan siya magsalita. Ayan ang microphone. Hawak-hawak niya. For example, ganito. Ayan. Alright, mga kababayan. Ganyan magsalita si Senator Amy Marcos, mga kababayan ko. Sa totoo lang, Sa totoo lang, Kaya ko explain kung bakit side view sila madalas To be honest, mga kababayan. Kung bakit sila side view, mga kababayan ko. Sobra. Alam mo kung bakit, mga kababayan? Because Senator Amy Marcos like ganito Pag nagsalita, mga kapatid, mga kababayan. Alam mo mga kababayan ko, pag nagsasalita sila, ganyan, sa microphone. Right-handed sila magsalita. Bakit, mga kababayan ko? Kasi, ang mga Marcos, mapanga. Totoo ba ako, mga kababayan ko? Kung magaling kang photographer, makukuha mo yung angle nilang medyo nget pa sila, mga kababayan ko. At kung makikita mo, kung marunong ka tumingin ng isang angulo, ng isang, alam mo kung saan siya kukunan ng maganda, mga kababayan ko. But suddenly, may nag-spoil ng nakaganito si Senator Amy. Tingnan nyo, tabingi rin siya, di ba? Tabingi rin yung kanyang bibig, mga kababayan. Totoo, tabingi rin. Kaya nga, mga kababayan ko, mga kababayan ko, hindi po ibig sabihin na nakatabingi ang kanilang pagsasalita, mga kababayan ko, ay masasabi na natin gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit si Senator Amy? Tabingi rin naman magsalita si Senator Amy Marcos, mga kababayan ko. 'Di ba? Isa pa labas natin. Isa pa, mga kababayan ko, para makita ng mga kababayan natin. 'Di ba? Did you see the First Lady Imelda Marcos, mga kababayan ko? Did you see the shape of she's face, mga kababayan? Mga kapatid, mapanga sila. At namanang nila ito sa nanay nila, mga kababayan. Yan po ang nakikita ko Hindi naman po ako magaling na photographer, hindi naman po ako magaling na videographer, but alam ko kung paano kukunan ng magandang anggulo ang isang tao, mga kababayan ko. Nakikita nyo, mga kapatid, nakikita nyo ganyan sila, mga kababayan ko. Napaka firm nung kanilang itsura. Wait lang, ipapakita pa ako sa inyo, mga kababayan, para makita nyo lalo yung maganda, mga kababayan ko. Ito pa, ipapakita pa ako sa inyo. Kasi meron pa ako This is the edited photo ni BBM. Ito yung edited photo ni Pangulong Bongbong Marcos. Do you believe this photo, mga kababayan ko? Ito yung kumakalat na dinidikit nila kay PBBM Alam nyo po ba kung paano po ba ito ginagawa, mga kababayan? Minsan ng tao nagiging mannerism din yan, mga kababayan ko. Nagiging mannerism. Tingnan nyo yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko Tingnan nyo yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Edited yan na tabingi. Kasi ngayon, mga kababayan ko, napaka-high-tech na po ng AI
Napaka-high-tech na po ng ating kaya ang itsura ko nga dito. Pwede pag nagla-live stream ako, pwede kong palitan yung mukha ko. Mga kababayan ko, ginagawa rin ng Showtime yung ngayon. Sa photos, ngayon mga kababayan ko, they can edit your face. Pwede nga nilang lagyan ng bukbukin ka, lagyan ng mga kung ano-ano, tad-tad ng kung ano-ano yan. Kaya nilang lagyan ngayon yon. Ganoong katindi ngayon ng social media. Mga kababayan ko. Kaya kung lalabas, yung pulburon na sinasabi nilang video, it was edited. Okay? Eto pa. If President Bongbong Marcos is talagang addict sa pinagbabawal na gamot, mga kababayan ko, let's have a comparison. I have an evidence dito, mga kababayan ko. Let's have a comparison. Siguro naman, reliable to, mga kababayan ko, because this is from US base ang gumawa nito. Tingnan nyo po yung comparison ng isang addicted sa pinagbabawal na gamot. Tingnan nyo itsura, mga kababayan ko. Eto, yan. Tingnan nyo itsura, mga kababayan ko. Dito, mga kababayan ko, mapapansin nyo dito, okay pa yung itsura. Medyo bata-bata pa, mga kababayan ko. Since nung gumamit ng ipinagbabawal na gamot, eto na siya ngayon, mga kababayan ko. Yung nasa kabila. Ang laki ng difference, di ba, mga kababayan ko? Galing po ito sa US, yung photos na yan. Mga kababayan ko. Ito pa, example pa isa, mga kapatid. Ito po yung base na, ito po yung taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ng coke, mga kababayan ko. Gumagamit to literal ng coke, ha? Tingnan nyo itsura, mga kababayan ko. Nasa sintomas po ba ng gumagamit ng coke ang ngumiwi? Base po dun sa kinabasa, wala po. Ito po yung literal na gumagamit ng pulburon. Tapos mga kababayan ko, ang naging epekto sa kanya ng paggamit niya ng pulburon ayun nasa kabilang photos po, mga kababayan ko. Ibig sabihin po nito, mga kababayan, kapag gumamit ka po ng pulburon na pinagbabawal, mga kababayan ko, ang pwedeng mangyari sa iyo ay tumanda ka, ma-stress ka, at yan ang magiging itsura mo, yun nasa kabila, mga kababayan ko. And now, mga kababayan ko, eto po ba yung gumagamit ng pulburon sa itsura nyo, mga kababayan? Eto po ba yung gumagamit sa tingin nyo ng pulburon, mga kapatid? Kasi ako nagugulat ako sa inyo eh. Bigla kayong bumabakbak ng ganyan, bigla kayong umaatake ng ganyan. Eto po ba yung itsura ng gumagamit ng pulburon ngayon, mga kababayan ko? Ang pagniwi ng mga Marcos is mannerism. Hindi po yan dahil sa paggamit ng pulburon. Wala pong katotohanan yun. Ako na po magsasabi sa inyo. I'm not a doctor, but kaya kong mag-research kung ano ang side effect ng pulburon. Nasa digitalized na tayo, mga kababayan. At high-tech na ngayon. Kaya mo na mag-research anytime. Kaya mo maghanap ng datos anytime gamit ang social media. At very reliable naman ang kanilang mga sinasabi. But the problem, mga kababayan ko, kung magbe-base lang tayo sa story ng mga nagsasabi na itong si Bongbong Marcos gumagamit niya ng pulburon. Hearsay lang naman. Gumagamit niya ng ganito, 'di ba? Kaya nga tabingi yung bibig, mga kababayan ko. Kaya daw tabingi yung mukha ni Bongbong Marcos. Mannerism na yan. Si Senator Amy nga eh. Pansinin ninyo, right-handed. Bakit? Kasi ayaw niya makitang tumatabingi rin yung kanyang pagsasalita. Ganyan sila magsalita eh. Ganyan, no? Ang ganyan, nang kinakain nila yung kanilang teeth, yung ngipin. Alam nyo, suddenly, ganyan. Ganyan siya magsalita. Ganon. Eto talaga si Daryl. Ganyan. Ganyan magsalita Senator Amy and President Bongbong Marcos pag nagsalita yan. Ay. Nauuna yung bibig niya. Alam niyo yun, may mannerism siyang ganon. Laging nakangiti. Of course! Ganyan. Ganyan siya magsalita. Hindi niyo napapansin? Ha, mga kababayan ko? Ganon si BBM. Mga kababayan ko. Sa tingin ko, mga kababayan, mannerism yan. Hindi po yan yung tipong niya. Hindi po yan yung kanyang sinasabi natin na nagkukok siya. Wala pong katotohanan. Okay? Just want to be clarify. Wala pong katotohanan ang kok, mga kababayan ko. Okay? Ayan po sinasabi ko. Mga kapatid, ito pa.
Mga kababayan, papakita ko sa inyo. Eh sa itsura pa lang po nito, mga kababayan ko, sa tingin nyo, di ba to nagkukok? Ha? Dito pa lang, mga kababayan ko. Yung mga nagsasabi nun, yan yun, mga kababayan. Yan yung mga ginagawa. Di ba? Yan yung mga nagkukok. Oh. Ngayon, mga kababayan ko, pinakitaan ko kayo ng ebidensya kung ano yung tsura. Maniniwala pa ba kayo? Ay, hindi maniniwala yan. Ang gagawin yan, mga kababayan ko, magsusumbong yan doon kay Maharlika. Biruin nyo, yan ang sasabihin yan. Si Maharlika kasi, ganito reliable ang sinasabi, meron siyang puting ahas sa loob. Puting ahas sa loob. Puting ahas sa loob lagi. Lagi na lang puting ahas ang sasabihin niyan. Puting ahas ni ganito. Puting ahas ni ganyan. Then si Maharlika kasi koy, wala namang pinapakitang ebidensya. Ang pinakita lang yan, yung explanation na ganito. Yun naman laging sasabihin. 'Di ba? Mga kababayan ko. Kaya sa lahat po, sinasabi natin kung ano po yung tama at ipinapakita natin. Okay? Kung ano po ang inyong nakita, may examples po akong pinakita sa inyo, yun po ang dapat nyong tignan. Kung si Senator Amy nga nakangiwi, si Pangulong Bongbong Marcos nga ngiwi din magsalita, what if pa kaya ang nanay nila kung paano magsalita? Tignan nyo po kasi muna, wag po tayong judgmental.